Selective justice, bend the law, ito yung hinagpis at sigaw ng mga Iglesia ni Cristo, mga kababayan, at iba pang mga grupo o mga individual na sumali sa kasalukuyang EDSA rally, simula kahapon, mga kababayan. So totoo nga ba ito, itong selective justice na umano'y umiiral ngayon sa bansa natin dito sa usaping katiwalian, mga kababayan? Unahin natin itong kay Senator Marcolita, kung saan ito yung mainit na issue ngayon, kung saan nag-alsa itong Iglesia ni Cristo dahil dito sa pahayag nito ni Boying Remulla na umano'y kakasuhan nila ng plunder itong si Senator Marcolita at ikulong as soon as possible time. So bakit nga ba, mga kababayan, na nakapagsabi ang karamihan sa atin na selective justice o pinipili lang nila ang kakasuhan, mga kababayan? Una, itong si Senator Marcolita. Lumalabas ito, mga kababayan, itong kaso ni Senator Marcolita simula nung inuusig niya itong flood control anomalies nung siya ang umawak sa Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Pumutok noon na kinakasuhan siya ng Kumilik at ay binasura na ito ng Kumilik, mga kababayan, itong kaso na inihain sa kanya ngayon ng ombudsman. Bakit ngayon pa ito? Bakit ngayon pa ito nila binubuksan? Dahil ba'y si Senator Marcolita ay number 1 na kritiko at naghahanap ng katotohanan dito sa iskandalong nakawan ng Kabanang Bayan? Bakit kung kailan siya humawak ng Senate Blue Ribbon Committee ay pinagsisilipan nila itong kaso niya, which is donisyon naman ito, mga kababayan. Hindi naman ito pira ng buwis ng taong bayan. So pangalawa, mga kababayan, ito, damay na natin ito, si dating Congressman Mike Defensor. 3 taon nang nakaupo si Pangulong Marcos, 3 taon mahigit. Bakit ngayon lang nila sinisilip itong umano'y human trafficking dito sa kay Mike Defensor? Dahil ba'y lantaran ito si Mike Defensor na lumalaban at tumutugis dito sa mga totoong salarin dito sa flood control anomalies? Saan ba noon? Bakit hindi nila kinasuhan ito noon? Nung hindi pa pumutok itong pangalan ni Mike Defensor na tumutugis at mahabol dito sa mga nagnanakaw ng Kabanang Bayan. Itong si Martin Romualdez, mga kababayan, kung sinong mga resource person witnesses pinapangalanan ito, si Saldico, bakit hanggang ngayon itong si Martin Romualdez ay hindi pa nakasuhan? Mas nauna pang kinasuhan itong mga taong lantarang humahabol or gustong malaman ang katotohanan dito sa usaping flood control anomalies. Kaya, mga kababayan, halatang halata na talaga namang selective justice talaga. Ang daming mga kadahilanan, mga kababayan, na makapagsabi tayo na talagang pinipili lang nila ang mga taong kinakasuhan. Although si Jinggoy at saka si Bong Revilla nakulong na. Ang mga DPWH officials, mga kababayan, na sangkot dito, kumustahin natin. Si Alcantara, si Bernardo, nagiging state witness. At yung bata-bata nila na si Bryce Hernandez ang kawawa. Yun ang haharap sa mga samut-saring kaso. Which is utusan lang naman siya nito ni Bernardo at nito ni Hernandez. Si Manuel Bunuan, mga kababayan, ang Department of Public Works and Highway Secretary, magiging state witness din. So, kung magiging state witness sila, itong 3 opisyal ng DPWH, hindi sila ang pinaka-guilty na akusado. Mayroon pang mas mabigat na akusado na ituturo nila. So, sino ba ito? Kapag magiging state witness ka,
ikaw ang may pinaka mababang kasalanan. Hindi ikaw ang may mabigat na kasalanan. So, sino-sino bang mga taong ituturo nito? Ni Manuel Bunuan, ha? Ni Alcantara at ni Bernardo. So, talaga namang mga kababayan, halatang halata na talagang niluloko na tayo ng gobyerno natin. Ginagamit ng kasalukuyang gobyerno itong mga sangay sa gobyerno na tumutugis dito sa mga taong humahabol, sa mga taong lantarang lumalaban dito sa kalukuhan na ginagawa nila. NBI, Ombudsman, Sandigan Bayan, Department of Justice, lahat ng mga sangay ng gobyerno mga kababayan na nasa hudikatura ay talagang ginagamit talaga nila. Halatang halata na. So itong si Boying Remulla mga kababayan ay tinutugis niya itong mga taong alantarang lumalaban dito sa katiwalian sa gobyerno. Yun ang mga kinakasuhan nila. Yung 18 Marines na nagsisiwalat ng pagnanakaw dito sa buwis ng taong bayan, sila tuloy yung iniipit ngayon, ginigipit, tinatakot, sinampahan ng samut-saring kaso. Bakit yung mga taong dapat nararapat na kasuhan dahil sila ang may direct involvement dito ay hindi? Itong si Villanueva, si Escudero, na as early as May pa umuusok na itong tumbong ni Boying Remulla dahil hinog na umano itong kaso nitong tatlo, Romualdez, Escudero, Villanueva. Nung bumaliktad yung dalawang Judas, nawawala. Tumahimik. Hanggang ngayon, wala. Hindi na natin nabalitaan kung ano nang mangyayari dito sa mga ihahain sanang kaso dito sa tatlong mambabatas na talagang sumisimsim ng pira ng taong bayan.